Belle's POV. Pagkaupo ko sa desk ko, pakiramdam ko, lumulutang pa rin ako sa kaba at inis. Di ko akalaing maiirita na naman ako ngayong araw sa kumpanya. Una, ang banggaan namin ni Yumi-chan. Pangalawa, ang pagiging cold at domineering ni Damian sa harap ng mga empleyado niya. Napabuntong hininga ako at inuhulog ang katawan ko sa sandalan ng upuan. Kung pwede lang maglaho sa sahig, ginawa ko na. Uy, girl! Halos mapatulon ako nang bigla sumulpot si Carla, ang assistant na nakilala ko lang kanina sa HR. Nasa late 20s siya, matangkad at may pagka-bubbly ang ugali. Anong problema mo? Iritable kong tanong. Anong problema mo? Pabulong niyang sagot habang nakalapit sa akin. Girl, nakita kita kanina, nagkasagupan kay ni Yumi-chan and then si Sir Damian, grabe yung titig niya sa'yo. Napairap ako. Napansin mo rin yon? Of course, gosh, parang tinitingnan kanyang parang sandali siyang tumigal at pinandilatan ako. Like a wife is disappointed in. Napangawi ako. Kasi nga asawa niya ako, remember? Oo nga, pero iba yung aura niya, Belle. Lumingali nga siya bago bumulong. Psst, huwag kang magagalit ha, pero parang gusto kanyang pagalitan sa harap ng lahat. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa. Well, hindi naman siya nagkakamali. Bakit ba kasi hindi ka lumaban kay Yumi? Bulong pa niya. Kung ako yun sinabunutan ko na siya. Napatingin ako sa kanya, nag-aalangan. Hindi ko yun gagawin. Una sa lahat, hindi ko ibababa ang sarili ko sa level niya. Pangalawa, ayokong bigyan ng dahilan si Damian para pagalitan ako ulit. Napangiwi siya. Well, point taken. Magsasalita pa sana ako nang bigla tumunog ang office intercom. Belle Ramirez Villarreal, please proceed to the CEO's office immediately. Halos mabulunan ako ng sarili kong laway. Ano? Agad-agad? Nagkatinginan kami ni Carla at kitang-kita ko excitement sa mukha niya. OMG! Pinapatawag ka na ni Bossing! Bulong niya, pinipigilan ng kilig. Girl, baka siya na mismong sumabunot kay Yumi para sa'yo. Napairap ako at pinunot ang reports bago tumayo. Shut up, Carla. Pero kahit sinaway ko siya, hindi ko maitago ang kaba at inis na nararamdaman ko. Habang papunta sa opisina ng asawa kong tila laging galit sa mundo. Pagdating ko sa opisina ni Damian, hindi pa man ako kumakatok, biglang bumukas ang pinto. Doon ko nakita si Helen, ang ever-loyal assistant ni Damian. Ma'am, tuloy po kayo. Naghihintay na po si Sir Damian sa loob. Nag-thank you ko bago pumasok. Si Damian nakaupo sa swivel chair niya, nakasandal at nakahalukip-kip. Ang malamig niyang titig diretsyong nakatutok sa akin. Tila automatic akong napatayo ng maayos at nagpakawala ng pigil na hininga. You called boss? Naningkit ang mata niya. Huwag mo akong tawaging boss dito, Belle. Alam mo na ayoko na may halong birong usapan natin. Napairap ako. Yes, Sir Damian. Matalim niya akong tinignan. Alam kong naiirita siya pero wala siyang sinasabi. Pinindot niya ang isang button sa desk niya at sa isang malaking screen sa likod niya, lumabas ang CCTV footage ng pangyayaring kanina lang. Kitang-kita kung paano ako binangga ni Yumi, kung paano nagkalat ang report sa sahig at kung paano niya ako inonsulto bago siya naglakad papalayo. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung anong mas nakakainis, ang video o ang katotohanang masyadong powerful si Damian para makuha agad ang footage na yon. Care to explain? Malamig niyang tanong. Huminga ako na malalim bago sumagot. Binangga niya ako, sinadya niya, and obviously she wanted to humiliate me. Tumigil ka lang doon? Hindi ka lumaban? Napakunot-to ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Makipagsabunutan sa gitna ng opisina mo? Hindi ko sinasabing makipag-away ka, Belle. Matigas niyang sagot. Pero hindi rin kita pinapayagang magmukhang mahina. Napapikit ako sa frustration. Ano bang gusto mong palabasin, Damian? Tumayo siya at lumapit sa akin. Ngayon, sobrang lapit na namin sa isa't isa at hindi ko alam kung dahil ba sa presence niya o sa ines na nararamdaman ko, pero parang ang hirap huminga. I want you to fight back. Malamig niyang sagot. At bakit naman? Naningkit ang mata niya. Dahil asawa kita at wala akong asawang pinapaapak-apakan ng iba. Nagulat ako sa sinabi niya. Pero bago ko makasagot, tumalikod siya at bumalik sa upuan niya. Hindi ko nahahayaang mangyari yun ulit, Belle. Malamig niyang dagdag. At sisiguraduhin kong mararamdaman ni Yumi-chan na hindi ka basta-basta babae lang sa buhay ko.
Hindi ko alam kung ano ibig niyang sabihin doon. Belle's POV. Dahil sa stress mula sa trabaho, sa bangayan namin ni Damian at sa patuloy na presensya ni Yumi-chan sa paligid ko, pakiramdam ko maubusan ako ng pasensya at enerhiya kung hindi ako makakakain. Kaya eto ko ngayon, naglalakad papunta sa cafeteria ng kumpanya habang nakahawak sa tiyan kong kumakalam. Pero pagpasok ko pa lang agad na nag-init ang ulo ko na makita ko sinong naroon, si Yumi-chan. Naka-cross-leg siya sa isang table, kasama ng dalawa pang babaeng na mukhang minions niya. Naka-red bodycon dress siya na hindi bagay sa corporate setting, at sa ngisi niyang puno ng kayabangan halata mong wala siyang ibang misyon sa buhay kung hindi ang asarin lang ako. Kumulo agad ang dugo ko pero di ako nagpatinag. Ayoko siyang bigyan ng kasiyahang makita akong naiirita. I walked past her and went straight to the counter para umorder ng pagkain. Kinuha kong isang plate ng pasta at isang iced coffee bago naghanap ng bakanting mesa. Pagkaupo ko, huminga ako ng malalim pero ilang minuto lang lumipas, may naramdaman akong malamig na likido na biglang bumuhos sa luha ko. Napasingap ako. Diretsong tumulo sa buhok ko ang malamig na kape. Bumagsak to sa balikat ko, dumaloy pababa sa blouse ko. Napakabilis ng pangyayari pero di ko kailangan hulaan kung sinong may gawa nito. Dahan-dahan akong tumayo. Laglag ang plastic fork na hawak ko. Tinaas ang mukha ko para harapin ang babae ng taon, si Yumi-chan. Nakangisi siya, hawak pa ang baso ng iced coffee na walang laman. Ay sorry, di kita napansin. Kunwari inosenteng sabi niya, pero baka sa boses niyang pang-insulto. Masyado kasing boring ang presence mo, Belle. Parang di ka talaga worth noticing. Nagliliyab ang mata ko sa galit, pero hindi ako basta papatalo. Gamit ang natitirang malamig na pasa sa tray ko, di ako nagdalawang isip na ipahid to sa mukha niya. Ay, sorry din. Hindi ko rin napansin makapal palang mukha mo. Sagot ko, sabay ng pagkapit ko sa buhok niyang straight at mahaba. Belle, you bitch! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Pero hindi ako bumitaw. Ano bang problema mo ha? Sigaw ko sabay hilang muli sa buhok niya. Hindi ka pa nakontento sa pang-aagaw mo kay Adrian? Ngayon gusto mo pang agawin ang kapayapaan ko dito sa trabaho? Wala ka bang sariling buhay, Yumi? Kapal na mukha mo. You don't even belong here. Sigaw niya pabalik. Pilit tinahablot din ang buhok ko. You're nothing but Damian's pity project. Fake wife. Wala kang halaga dito? Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Ako ang walang halaga? Wow, Yumi! Parang nakalimutan mong ikaw ang pathetic third party sa relasyon namin ni Adrian noon. Ano? Ulitin mo nga yan? Ngumisi ako ng matalim, walang balak o matras. Ikaw ang kabit. Dati, hindi akong pumatol sa may jowa, ikaw yon, Yumi, at hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Mahilig sa pag-aagaw ng hindi sayo. Sumigaw siya sa inis at lalo kong hinila sa buhok, pero hindi rin ako nagpatalo. Sa sobrang lakas ng pagkakapitan namin sa isa't isa, natumba kami sa sahig ng cafeteria, kasama ang mga puang nadamay sa gulo. Nagtipon-tipon ang mga empleyado sa paligid namin. Ang iba nagsisigawan, ang iba nagbe-video. Security! Sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Tumawag ng security? Pero kahit ano pang sigawan nila, hindi ko pa rin binitawan si Yumi. Nanggigigil ako sa galit at lalo pang nag-alab ang inis ko na makita ko ang mukha niyang may bahid pa ng pasta sauce. Tingnan mo yung mukha mo, Yumi. Mariin kong sabi, dinidiina ng bawat salita. Sobrang kapal na pati hiya mo hindi na tumatagos. Bago pa niya matapos ang pagmumura niya, biglang may humingit na sa akin papalayo. Napasingap ako sa biglaang lakas na natanggal sa akin mula sa pagkakasabunot kay Yumi. Nang tingnan ko kung sino yon, muntik na akong mapalunok. Si Damian, nakatayo sa pagitan namin ni Yumi. Kitang-kita sa mukha niyang unbelievable level of disappointment. Oh my God, Belle! Malamig niyang sabi, nanginginig ang panga. Seriously? Napakurap ako habang si Yumi mabilis tumayo at nagkukulwaring kawawa. Sir Damian, she started it, singal niya. Pilit pinupunasan ang mukha niyang puno-puno ng sauce. Ang bastos ng asawa mo. Matalim ang titig na binigay sa kanya ni Damian. Shut up, Yumi. Wala akong oras sa drama mo. Napasingap siya sa sinabi nito.
I turned to Damian, trying to find words to explain myself. Pero ang mas nauna kong sinabi, she started it first, Damian. Binuhusan niya ako ng kape. Pinanood lang ako ni Damian, blanco ekspresyon. At dahil doon, sinabunutan mo siya? Napati ko ang bibig ko. Huminga siya na malalim, saka tumingin kay Ethan na nasa gilid. Clear this mess up. Ayoko makarating pa to sa media. Tumango si Helen at agad inutusan ang ilang empleyado. Pagkatapos, hinila ko ni Damian palayo habang si Yumi nakangisi na parang siya na ang panalo. Pero bago kami makalayo, sinaman ko siya ng tingin at dinuro ko siya. This isn't over, Yumi. Tandaan mo yan. Gumisi siya. Oh, sweetheart, I never thought it was. Bago pa ako makasagot, mabilis akong hinila ni Damian palabas sa cafeteria. Let go of me, Damian. Pilit kong kinakalas ang braso ko mula sa mahigpit na pagkakahawak niya. Pero para siyang bakal na hindi natinag kahit anong pilit ko. His grip was firm, almost painful at lalo kong naiinis sa presensya niya. Pagdating namin sa opisina niya, agad niyang sinara ang pinto at hinarap ako nang may matalim na tingin. What the hell was that, Belle? Malamig niyang tanong. Suminghap ako, pilit kinakalmang sarili kahit gusto kong ipamukha sa kanya na hindi ako nagsimula ng gulo. Kung tinatanong mo ako kung ba't ko sinabunutan si Yumi kanina, well, let me remind you that she started it first. Pinuhusan niya ako ng malamig na kape, Damian. Ano yun? Dapat ngumiti na lang ako at magpasalamat? That's not the point. Madiin niyang sagot. You made a scene, Belle, in front of my employees. Now I have to clean up your mess? Napanunok ako pero di ako umatras. Oh, so it's my mess now. And what, you're just going to let Yumi get away with it? Hindi mo ba nakikita kung paano niya ako sinasadya? She's been provoking me since day one, Damian. Tumikim siya at dumaan sa likod ng mesa niya. Nakasandal sa gilid nito habang nakapamulsa. You do realize that you are my wife, right? Kahit peking kasal natin, people still believe it's real. So kung anong ginagawa mo, nadadamay ako. And I don't like being in the middle of childish kite fights. Nanlaki ang mata ko. Childish? Yes, childish. Ilang beses akong napasinghap. Halos di makapaniwala sa sinasabi niya. So what was I supposed to do? Just sit there and let her walk all over me? Tumitig siya sa akin. His expression was unreadable. If you really want to win, you don't spoop to her level. Hindi mo siya dapat tinatapatan sa pagiging bastos. Umiling ako, hindi matanggap ang sinasabi niya. You don't get it, Damian. Hindi mo kasi nararanasan na may bumabastos sa'yo sa harap ng maraming tao. Hindi mo naiintindihan kung paano niya ako pinagpapakitaan ng masama since the day she saw me here. And you. Napahinto ako. Huminga ng malalim bago nagpatuloy. And you did not even do anything to stop her? Nanatili lang siyang tahimik pero sa tingin niya alam ko may gusto siyang sabihin. Do you even care, Damian? Tanong ko, mas mahina ang boses. I mean, do you even give a damn about what happens to me in this company? That was a pause, an agonizing few seconds of silence before he finally spoke. You're not a child, Belle, he said. His voice was void of emotion. Hindi ko kailangang protektahan ka sa lahat ng bagay. Natawa ako, pero halatang puno yon ang hinanakit. Wow! Ibig sabihin wala akong maaasahan sa'yo, ganun ba? I never said that. Pero yun ang pinaparamdam mo. Napapikit siya. Waring pinipigil ang inis bago ako maling tinitigan. Ano bang gusto mong gawin ko, Belle? Gusto mong ipagtanggol ko si Yumi sa kumpanya? Nagtagis ang bagang ko. If you really want to prove that you're fair, then yes. Because if the situation was reversed at akong gumawa sa kanya ng ginawa niya sa akin, I bet tinanggal mo na ako agad. Hindi siya umimik. And that silence confirmed everything I needed to know. Napailing ako. Pilit tinutulak pababa ang kirot na nararamdaman ko sa loob. Of course, ano bang inaasahan ko? Na ipagtatanggol niya ako? Na may pake talaga siya sa akin? Mali ako. Napahinga ako ng malalim bago tumango. Okay, gets ko na. Magsasalita pa sana siya pero iniwas ko ng tingin ko at mabilis na lumabas ng opisina niya. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Hindi ko na kailangan. Dahil malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ako magiging importante kay Damian Villarreal. Masakit ang ulo ko habang naglalakad palabas ng opisina ni Damian. Hindi lang dahil sa pagkakaligo ko sa malamig na kape kanina, kundi dahil na rin sa masakit niyang mga salita. Childish, catfight, stooping to her level.
Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang ginawa ni Yumi o ang reaksyon ni Damian. Akala ko kahit papano may pake siya, pero hindi. Para sa kanya ako lang isang istorbo, isang pabigat na nagdadala ng gulo sa buhay niya. Ilang beses kong pinilit pigilan ng panginginig ng kamay ko. Hindi ako iiyak, saway ko sa sarili ko. Hindi siya worth it, hindi sila worth it. Dumiretso ako sa washroom, hindi inalinta ng ilang empleyadong bumubulong habang dumadaan ako. Kahit wala silang sinasabi ng malakas, ramdam ko ang tingin nila sa akin, mga matang puno ng chismis, panguhusga at pagkukunwaring awa. Pagkapasok ko sa washroom, agad akong lumapit sa lababo at tinignan ang sarili ko sa salamin. Nanginginig ang labi ko, ang buhok ko may bahid pa rin ng natuyong kape. Dumampot ako na ilang tissue at sinubukang punasan ang noo ko, pero hindi nito naalis ang bigat sa dibdib ko. Pumikit ako, pilit kinalma ang sarili ko. Hindi mo dapat ito ikasira ng araw mo, Belle. Hindi siya worth it. Hindi rin si Damian. You don't need anyone to fight for you. Kaya mong ipagtanggol ang sarili mo? Belle. Napamulat ako at napalingon sa likuran ko. Si Carla, isa sa mga katrabaho ko na naging malapit sa akin. Nakatayo sa likuran ko, hawak ang isang bote ng tubig at bimpo. Nakita ko ang nangyari sa cafeteria. Mahinang sabi niya habang inaabot sa akin ang bimpo. Ayos ka lang ba? Kinuha ko yon at bahagyang pinisil. Ayos lang, sagot ko kahit di naman talaga. Hindi ko hahayaang sirain ang bruhang yon ng araw ko. Umiling si Carla. You don't deserve that, Belle. Alam ng lahat kung sinong totoong masama dito. Wala kang kasalanan. Sabihin mo yan kay Damian? Napairap si Carla. Huwag mong sabihin sa akin na pinagtatanggol niya pa si Yumi. Natawa ako pero halatang may pait iyon. Hindi niya ako pinagtanggol, Carla, pero hindi niya rin ako pinanigan. Para sa kanya mas importante ang imahe niya kaysa sa akin. Nag-init ang ulo ni Carla. Ano bang problema ng lalaki yon? Asawa ka niya. Papel lang kasal namin. Paalala ko sa sarili ko. Hindi niya ako totoong asawa at hindi rin niya ako kailangan ipagtanggol. May sasabihin pa sana si Carla pero pinigilan ko siya. Okay na ako, salamat sa concern. Tumango siya pero kita ko ang lungkot sa mata niya. Belle, alam kong matapang ka. Pero kung kailangan mo ng kakampi, nandito lang ako, ha? Ngumiti ako ng bahagya. Alam ko, salamat Carla. Bumalik ako sa opisina patapos maglinis ng sarili. Hindi ko papayagang matalo ko ni Yumi sa gantong paraan. Kung gusto niyang guluhin ako, hindi ako uurong. Pagkalipas lang ng isang oras, natanggap ko ang isang tawag mula kay Damian. Come to my office. Now? Bumuntong hininga ako. Mukhang ito na naman ang kasunod ng sermon niya pero wala akong balak magpatalo. Pagdating ko sa opisina niya, agad akong pumasok. Nakaupo siya sa swivel chair niya, mukhang mas seryoso kaysa dati. Tumayo siya, tinignan ako mula ulo hanggang paa. May bago na namang issue, panimula niya. Hindi ako kumibo. Huli kayong magkasama ni Yumi sa cafeteria. May kumalat na video online. Napataas ang kilay ko. Video? Tumango siya at ilabas ang phone niya. Tsaka pinakita sa akin ang clip. It was a short video of our fight. Yung parte kung saan sinabunutan ko si Yumi matapos siya ako buhusan ng kape. Pero may mali. Wala sa video ang part na si Yumi yung unang nanakit sa akin. Tayo nakita ng viewers ay ang pagkatake ko sa kanya. Nanginig ang mga kamay ko sa galit. She edited this, bulong ko. Sinadya niyang ipalabas na ako ang masama. Nagtaas ng kilay sa Damian. Well, congratulations. Dahil sa video na yan, ikaw na ngayon ang pagpipiestahan sa social media. Hinawakan ko ang sentido ko. You've got to be kidding me. Wala bang CCTV sa cafeteria? We're checking, sagot niya. Pero for now, we need to do damage control. Natawa ako pero puno ng sarkasmo. So, ang problema mo ngayon hindi yung ginawa niya, kundi kung paano maapektuhan ang imahe mo. Hindi siya sumagot, pero kitang-kita sa mata niya na tama ako. Napailing ako. You know what, Damian? Hindi na ako nagtataka. Since day one, alam ko namang hindi mo ako pinagtatanggol. Pero sana man lang kahit isang beses pumanig ka sa akin. Belle, wala na akong oras makipagtalo sa'yo. Putol ko. Kung gusto mong gawing professional ang approach dito, fine. Pero hindi ko hayang bastusin ako ng ganun lamang. Tumalikod ako. Mabilis na lumabas ng opisina niya.
This time, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Dahil alam ko kahit anong sabihin niya, hindi na mababago ang katotohanan kailanman. Hindi niya ako pinili. Belle's POV. Pagkalabas ko ng opisina ni Damian, ramdam ko pa rin ang panlalambot ng tuhod ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inis. Gusto kong bumalik at ipokpok ang cellphone niya sa ulo niya para matauhan siya. Damage control. Talaga? Para bang mas mahalaga pa sa kanyang reputasyon niya kaysa sa katotohanan. Di ko alam kung paano niya nagagawang maging manhid sa sitwasyon. Huminga ako ng malalim at sinubukan pakalmahin ang sarili ko. Hindi pwedeng magpatalo. Kinuha kong cellphone ko at nag-scroll sa social media. Gaya ng sinabi ni Damian, kumalat na nga ang video ng pag-aaway namin ni Yumi sa cafeteria. Mabilis itong nag-viral at ang mga comments, puro panghuhusga laban sa akin. Ang cheap naman ng bagong asawa ni Damian Villarreal, hindi siya bagay sa isang CEO. Palengkera vibes. Hindi ko alam paano niya nagustuhan ni Damian eh. Kawawa naman si Yumi, sana okay siya. Napakayum ako ng kamao. Ang kapal na mukha ni Yumi. Talagang pinagmukha niyang siya ang biktima. Hindi ako papayag na akong lalabas na masama dito. Agad kong tinawagan si Carla. Saglit lang sinagot niya yon. Belle, ano na naman to? Nakita kong video. I need your help. Diretsong sagot ko. Alam ko, may CCTV sa cafeteria. Gusto ko makuha ang full footage. Napabuntong hininga si Carla. Naiintindihan kita, pero hindi ganun kadali yan. Confidential ang mga CCTV footages. Kailangan ng approval mula sa management. Nanikip ang dibdib ko. At sino bang management? Sandaling natahimik si Carla. Si Damian. Napapikit ako ng mariin. Alam ko hindi niya ako tutulungan. Kung para sa kanya walang kwentang nangyari sigurado, hindi niya bibigyan ng importansya ang CCTV footage. Pero hindi ibig sabihin titigil ako. Huwag kang mag-alala, sabi ko kay Carla. May iba pang paraan? Lumipas ang isang oras at dumiretso ako sa IT department ng kumpanya. Kilala ko ang isa sa mga staff doon, si Eric. Isang nerdy pero mabait na empleyado. Madalas kami magkasama ni Carla sa lunch kaya kahit papano may tiwala ko sa kanya. Pagdating ko sa department nila agad ko siyang hinanap. Nakita ko siyang abala sa computer pero nang makita niya ako nagulat siya. Belle, anong ginagawa mo rito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa? Diretsong sabi ko. Kailangan ko ang CCTV footage sa cafeteria kanina. Nalaki ang mga mata niya. Belle, alam mong hindi pwede yan. May protocol kami. Hindi ito ginagawa para sa sarili ko lang. Putol ko sa kanya. Hindi mo ba nakita ang video na kumakalat ngayon? Alam mo bang pineke ni Yumi ang ebidensya para palabasin na ako ang masama? Hindi siya kaagad nakasagot. Ikaw na mismo nagsabi nun kay Luna, di ba? Dagdag ko. Na may full footage at hindi lang yun ang nangyari. Kung gusto mong maging patas, ito na ang pagkakataon mo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Alam ko malaking risk to para sa kanya, pero hindi ko rin hahayaan na lamang ito. Maya-maya, tumayo siya at tumingali nga. Tinignan ko may iba pang tao sa paligid. Kung mahuli ako, tanggal ako sa trabaho, bulong niya. At kung hindi mo ako tutulungan, isang inosenteng tao ang madudungisan ng pangalan? Napabuntong hininga siya. Ilang segundo ba tumango siya? Fine, pero kailangan mo maghintay. Ilang minuto ako naghintay habang nagmamatsyag. Ilang beses ko rin narinig ang pagtatype niya sa keyboard. Nasa edge ako ng upuan, hindi mapakali. Maya-maya bumulong siya. Nakuha ko na. Agad akong lumapit sa kanya at nakita ko ang full footage. Kitang-kita kung paanong ako unang binuhusan ni Yumi ng kape. Kita rin ang reaksyon ng mga tao sa paligid at ang ilan ay gulat. Ang iba'y natatawa pa nga. At ang pinakamahalaga, kita rin kung paano niya ang inungusuan ng kamera bago siya naglakad papalayo. Sinadya niya talaga to. Pwede mo bang isend sa akin to? Tanong ko. Tumango si Eric. I will send it to you pero Belle, mag-iingat ka. Siguradong may epekto to sa'yo at kay Damian? Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait. Matagal na may epekto sa akin si Damian, Eric. At sa totoo lang, wala na akong pake. Habang pauwi ako ng penthouse, agad kong in-upload ang video sa social media. Walang caption, walang paliwanag. Let the people see the truth. Nakalipas ng ilang minuto,
Biglang sumabog ang notification sa cellphone ko. Mabilis na kumalat ang bagong video. Fake news pala ang unang video. Napaka-manipulative ni Yumi. Ang kapal na mukha ng babae. Seryoso, para siya nakakatulog sa gabi. I take back what I said about Belle. She don't deserve this treatment. Unti-unting bumaliktad ang opinyon ng mga tao. Sa wakas, nakita rin nila ang katotohanan, pero hindi lang silang nag-react. Dahil makalipas namang isang oras, natanggap ko ang isang tawag mula kay Damian. Bago ko pa masagot, biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Nakita ko siya, galit na galit, habang hawak ang cellphone niya. Belle, madiin niyang sabi. What the hell did you just do?